Good day, ma'am. We're the Group 3, and today we're going to be discussing about Lesson 6, Economic Theory and Crime Prevention through Environmental Design, and Lesson 7, Biopsychosocial Theories. Lesson 1, Economic Model of Criminal Behavior, Basic Theory. This theory suggests that individuals have a choice between having a legal work or committing criminal acts, depending on which option will benefit them more. Ang sinasuggest ng theory na ito ay may choice ng isang individual kung magkakaroon na lang siya ng trabaho o magkukumit siya ng crimes. Depende kung anong mas makakabenefit sa kanila. Meron namang iba't ibang factors na makaka-influence sa decision nila nito. Number 1, expecting gains from crime versus legal earnings. For example, mababa ang salary o earnings ng isang individual sa kanyang trabaho. Kung magkukumit siya ng crime at mas mataas ang makukuha niya ditong earnings, ay mas pipiliin niya na lang na gawin ito kumpara sa trabaho niya. Number 2, risk of being caught or convicted. Kapag pinili naman ng isang individual na mag-commit na lang ng crime, kung ang taas naman ang risk na mahuli siya, ay mas pipili niya lang siyempre na magkaroon ng trabaho. Number 3 naman ay extent of punishment. Again, kung pipiliin naman ng individual na mag-commit ng crime, kung nalaman niya na mabigat ang punishment na kanya makukuha kapag nahuli siya, ay matatapos siyang i-pursue ito. Kaya mas pipiliin niya na lang na magtrabaho na lang na normal kaysa naman mahuli siya at mabigyan siya ng mabigat na punishment. Number 4 is opportunity and legal activities. Of course, hindi naman automatic na makakaroon ng trabaho ng isang tao at minsan ay maliit ang chance nito. Kaya kung, for example, maliit ang chance ng isang individual na makakuha ng trabaho, ay mas malaki ang chance niya na mag-commit na lang ng crimes dahil ito lang pwede niyang magawa para makakaroon ng earnings o magkaroon ng pera sa kanyang mga kailangan na gawin. Barreto Lemay based on Block 5. So let's move on sa lesson 2 kay Karl Marx theory. Marx class theory views capitalism as a historical principle where society is divided into two main classes. The first one is the bourgeoisie and the second one is proletariat. Yeah. So the bourgeoisie is yung owner ng mga of production. So sila yung mga owner ng mga businesses, factories, and etc. So sila rin yung mga nagko-control sa mga kanilang businesses, ganun. So parang sila yung mga magpo-promote ng mga product nila. So itong proletariat naman is itong mga workers na binibenta yung mga product ng mga bourgeoisie. So sila yung mga nagtatrabaho para sa mga sako. Then difference in case owner. What you produce and differences. Paid less value. So mas mababay pa yung mga kinikita nila kaysa sa mga pinoproduce nilang products. Ganun. So mas lang pa rin yung bourgeoisie. Kristen May Amdalona, BS1 from Block 5. So, ideological control. Ideological control, the ruling class controls social institutions to maintain dominance, presenting their ideas as common sense. So, ang ideological control ay ang pagkontrol ng mga mayaman sa isip ng mga tao. Gumagamit sila ng bagay tulad ng media, paaralan at gobyerno para ituro yung mga idea nila. Parang sinasabi nila na ito ang tama, ito ang normal, ito ang dapat ninyong isipin. Ginagawa nila yon para mapanatili silang makapangyarihan. Parang niloloko nila yung isip ng tao para hindi nila maisip na may mali sa sistema. So, ang halimbawa dito is yung media promoting consumerism to keep people focused on buying rather than questioning inequality. So, ang halimbawa dito is may pinapalabas sila sa TV at internet na mga bagay na magagandang bilhin, at dahil dito tinuturuan nila yung mga tao na maging consumer. Yung bili ng bili. Tapos pero hindi na sumasagi sa isip nila na tanungin kung bakit may sobrang yaman at sobrang hirap. Parang pinapatulog nila yung isip ng mga tao para hindi sila magising sa katotohanan. So next is, yun yung ibig sabihin ng ideological control. So next is false class consciousness. The proletariat is misled to believe that their poor conditions are inevitable, preventing them from realizing their common interests against the bourgeoisie. So ang false class consciousness naman ay ang pagkabulag ng mga mahihirap na manggagawa. Akala nila normal lang na mahirap sila at hindi na mababago yung sitwasyon nila. Pero
ay, hindi, parang kumbaga sinasabi nila na sinasabi nila sa sarili nila na hanggang ganito na talaga ako, ganito na talaga yung buhay ko. Pero hindi nila iniisip na inaapi na pala sila ng mga mayaman, which is yung mga bourgeoisie. So, ang halimbawa dito is kahit gaano sila magtrabaho, iniisip nila na hindi sila yayaman. Kasi nga, nasa mindset na nila yung ganun na talaga yung buhay nila at wala na silang magagawa. Pero hindi nila iniisip na baka yung sistema yung may problema. Kaya laging nakikinabang yung mga gobyerno, ay yung mga mayayaman. Ano ba na yun? Tapos parang may invisible na takip sila sa mata para hindi nila makita yung totoong kalagayan nila. Russell J. Rivera. What is revolution and communism? Marx believed political action was necessary to awaken the proletariat, leading to a revolution that would abolish private property and create a more equal and free society. For example, ang mga manggagawa sa pabrika ay nahihirapan sa mababang sahod at sa mga masasamang kondisyon. Maaari silang magtipon upang ipaglaban ang kanilang karapatan para sa ikakabuti ng komunidad o para sa kanilang mga karapatan. Bilang isang manggagawa, dapat may karapatan din tayo na pumantay sa anumang mga trabaho. Family. Ang pamilya ay may mahalagang papel sa pag-iwas sa krimen. Ang isang malakas at maayos na pamilya ay nagbibigay ng matatag na pundasyons para sa mga bata na nagtuturo sa kanila ng mga halaga at disiplina na nakakatulong sa pag-iwas sa krimen. Halimbawa, ang mga magulang na aktibong nakikilahok sa buhay ng kanilang mga anak, nagtatakda ng mga panuntunan at nagbibigay ng suporta ay nagpapalaki ng mga bata na mas malamang na lumayo sa mga krimen. Media. Ang media ay may malaking impluwensya sa ating pananaw sa krimen. Ang mga balita at palabas na nagpapakita ng karahasan at krimen ay maaaring magpakita ng takot at magambag sa pakiramdam ng mga kawalan ng seguridad. Sa kabilang banda, ang media ay maaari ring magamit upang itaguyod ang pag-iwas sa krimen. Halimbawa, ang mga kumpanya at sa media na nagpapakita ng mga positibong halimbawa ng mga tao na nagtatrabaho upang maiwasan ng krimen ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba na gawin din ito. And the last is education. Ang edukasyon ay mahalaga sa pag-iwas sa krimen na pamamagitan ng pagtuturo sa mga tao tungkol sa mga panganib ng krimen at kung paano maprotektahan ang kanilang sarili. Halimbawa, ang mga programa sa paaralan na nagtuturo sa mga bata tungkol sa mga epekto ng droga at alcohol o ang mga programa na nagpapakita sa kanila kung paano maprotektahan ang kanilang sarili mula sa pang-aabuso ay maaaring makatulong na mabawasan ng krimen. Sa buod, ang pamilya at media at edukasyon ay may mahalagang papel sa pag-iwas sa krimen sa pamamagitan ng pag-impluwensya sa ating pananaw, pag-uugali at mga desisyon. Ang pagtataguyod ng mga positibong halaga, pagbibigay ng suporta at nagbibigay ng edukasyon ay mahalaga sa paglikha ng isang ligtas at mapayapang komunidad. Now let us proceed to our next topic, which is the lesson 3, the Friedrich Engels and William Bonder's theory. Marxism is a social and political theory that includes Marxist class conflict theory and Marxian economics. It was first publicly formulated and introduced by Karl Marx and Friedrich Engels in 1848. This theory lays out the concept of class struggle and revolution, criticizing capitalism, wherein the society is divided into two classes, the bourgeoisie, or the owner of productions, mga mayayaman na nagmamay-ari ng mga negosyo, and the proletariat, which is the workers or manggagawa na nagtatrabaho para sa mga may-ari ng negosyo. And to connect it to Bonder's theory, and explain niya na ang problema about capitalism ay pwedeng gamitin para mas maintindihan ang ibang uri ng krimen. And there are key points of Bonder's theory, which is number 1, vagrancy and begging, number 2, thief for status, and number 3. I am Matganjo Nakamura and this is my report. Lesson 4, crime prevention through environmental design. Ano nga ba ang crime prevention through environmental design? From the word crime prevention, piniprevent niya yung criminal activity. Dito yung mga techniques kung paano nila pre-prevent yung isang crime. Isa strategy to reduce crime by changing the physical environment. Nire-reduce nila yung isang crime by changing the physical environment. Yeah. Nagpo-focus ang crime prevention through environmental on designing places that nanghihingkayat sa mga criminal actividad. Tapos pinapalitan nila ng positive actions. Kasi ang sabi dito, ang idea ng mga asa paligid sa'yo ay malaking impact kung paano magkaroon ng isang krimen.
meron itong mga core principle of crime prevention through environmental design. Number 1, natural self-reliance. Designing places to make easier for people to see what's happening. Kunwari, meron isang bakanting lote, bakanting iskinita, madilim. Doon, maraming nangyayaring criminal activity. Yung pagpatay, pagkasal, gano'n. Para ma-prevent yun at hindi na yun maulit. Maglalagay sila ng mga ilaw para mas visible yung lugar at hindi na pamugaran ng mga criminal activity. And also, pwede rin sila maglagay ng CCTV para mas makita kung ano yung mga ginagawa sa isang lugar. Number 2, territorial reinforcement. Defining places to make them feel owned and care for, discouraging crime. For example, meron kang isang bakanting lote, pagmamayari mo yun, at merong mga puno, halaman, mga nagbubungang puno, at may mga pumupunta doon at kumukuha ng puno. Yun, pwede na yun pumasok sa trespassing. Ang trespassing ay isang pagpunta sa isang lugar ng walang pahintulot sa pagmamayari ng isang tao. Meron itong ang alam ko meron tong civil trespassing and criminal trespassing. Ang civil trespassing yun, hindi mo sinasadyang pagpunta. Wala kang intent na maggawa ng isang criminal activity sa isang lugar na yun. Number 2, yung criminal, yung may intent ka talagang gumawa ng isang criminal. Kunwari, may target kang patayin, tapos dinala mo siya para doon patayin. Para ma-prevent yung mga nangyayari na yun, maglalagay ka ng mark na no trespassing. Upang sa ganun, mas mabawasan yung crime na gumagawa doon sa pamamagitan lang ng signage. Good evening, Kaya Pardon TV, is Limon Block 5. My topic is access control. Access control involves managing who or what can access a specific location or areas. The purpose is to prevent unauthorized entry, protect people, property, and deter criminal activities. Access control limiting access to areas so that it's harder for criminals to enter or exit unnoticed. By limiting the access of the areas, mamamonitor natin or malalaman natin kung anong nangyayari sa isang lugar. Pare-reduce din natin yung motive, instrumentation at opportunity na pwedeng mag-force sa isang tao na gumawa ng isang krimen doon sa pamamagitan ng physical barriers. Like walls, entry gates or gates, and mga pailaw ilaw sa mga pagpapailaw sa mga kalsada. Next is yung security system, kagaya ng mga CCTVs. Paglalagay ng CCTV sa mga publikong lugar. So doon pa lang matatakot na yung isang kriminal na gumawa ng isang krimen doon. Example, using gates or restricted entry points to control who can enter buildings or parks. By limiting entry points and controlling who can enter, access control make harder for criminals to reach their target. Sample na rin yung sa mga organization. Kung kunwaring mayroong mga security guards or CCTVs doon, matatakot yung isang criminal na gumawa doon ng isang krimen. Next is maintenance and management. Involves in ongoing upkeep and managing or management of space. Sense of signal for care and ownership. Deterring criminal activities by reinforcing a sense of guardianship and using opportunities for crime. Example, fixing broken windows or cleaning graffiti quickly. Example, yung mga lugar na malinis or na-maintain. Yung kalinisan is doon, walang attraction ng paggawa ng isang krimen. Matatakot or madi-discourage yung isang tao na gumawa doon. Example na rin yung sa mga lote or bakanting lote, marami. Doon, ma-attract yung kriminal na doon na lang sila gumawa. Kasi walang pipigil sa kanila, walang sense of care or ownership na pwedeng makakita sa kanila, pwedeng pipigil or etc. na pwedeng mag-force sa kanila na pagpigil sa kanila. Next is activity support. Encouraging activities in public space to keep them active and occupied by law-abiding people. Example nito is yung paggawa ng mga pag-support sa mga programa at paggawa ng mga pasilidad na pwedeng paggawa ng positive activities ng mga tao. Doon, magiging komportable sila. Example, sa isang barangay, mayroong programa na basketball or liga. Doon, imbis na gumawa ng isang krimen, yung isang tao is punta na lang siya doon na nakakapagbigay pa sa kanya ng positive activities. Example na rin yung kunwari sa isang tao mayroon siyang problema sa pamilya. Kung pwedeng mapunta niya yung kung sa kanila is walang programa, walang pasilidad na pwedeng makapag-comfort sa kanya, is pwedeng gumawa siya ng or mapunta siya sa masama. Next is yung kunwari may mga pasilidad programa na pwedeng mag-comfort sa kanya. So doon kung mayroon yun, pwedeng mapigilan yung paggawa niya ng masama. Biopsychosocial theory of prime acquisition. The biopsychosocial theory integrates biological, psychological, and social factors to explain why individuals may engage in criminal behavior.
Here's a big breakdown with simple examples. Number 1. Biological, biocomponent. The bio aspect looks at biological factors that influence health and behavior, such as brain changes, genetics, and the functioning of major organs. Example, John's accident. John has an accident and hurt his arm. This physical injury might make him feel sad and worried about himself. Sulong nga sa injury na nangyari kay John, magkakaroon siya ng limited mobility. Ang kanyang katawan ay magiging active sa stress response, releasing hormones like cortisol, which can influence his mood and energy levels. So itong biological reaction, magbibigay sa kanya ng feelings of sadness or worry. Number 2. Psychological psycho-component. The psycho aspects focus on psychological factors including emotions, thoughts, and behaviors that might drive an individual towards criminal activity. Example, John's feelings. After his accident, John might feel upset and think that he can't do anything right. He might stop going out and spend more time alone. Refers to John's thoughts and emotions. He may feel self-doubt, sadness, or frustration. His isolation suggests possible depression or anxiety. So, dyan napapasok yung hindi na tama ang pag-iisip. Ang kanyang pag-iisip, and it can lead to criminal act.